Praise the Lord. Mahina yung sound nyo dyan sa ano. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ngayon pong umagang ito po ay napakagandang paksa. Kung mapapansin niyo po, ang title po ng sermon ngayong umaga ay Be Ready Before Midnight. Ano kaya ibig sabihin ni Pastor ng Be Ready Before Midnight? Dahil alam naman po natin na araw-araw dumarating yung hating gabi. Pero alam niyo po ba, yung salitang midnight ay 14 na beses na matatagpuan sa Biblia. At kung habang binabanggit po ang salitang midnight o hating gabi, ang ibig sabihin po nito, it has concern with judgment and salvation. Kaya yan po ang ibig sabihin ng hating gabi. At alam namin sa isang kolokyal na pag-unawa kung ano ang hating gabi, ang ibig sabihin niyan yung pagtatapos ng isang araw at pagbubukas naman ng panibagong araw. Katulad sa atin, pag sinabing hating gabi, it will be 12. Pero pag inabot na ng 12:01, ibig sabihin niyan, isang panibagong araw at lumipas na yung tinatawag na nakaraang araw. Pero sa kulturang Hudyo, sa Israel po, yung pong pagpasok ng panibagong araw ay yung tinatawag na sundown, no? O yung pagbaba ng araw. Yan po ang simula ng panibagong araw sa bayan ng Israel. Yan po ang kanilang part ng kultura at hanggang ngayon, yun po ang kanilang sinusunod. Kaya, may mga pagkakataon po sa ating buhay, no, sa ating pisikal, na pumapasok po yung tinatawag na midnight. May pagkakataon na kung kayo po ay binata o dalaga sa kasalukuyan, at pagkatapos kayo po ay nag-asawa, ibig sabihin isang panibagong araw sa inyo. Yung pagkabinata nyo at pagkadalaga nyo ay lumipas na. Ibig sabihin ngayon, kayo po ay may asawa na at siguradong magkakaroon ng pamilya. Ibig sabihin, yung ginagawa natin nung tayo ay binata at dalaga pa, ay iba na. Iba na, no? Kung yung mga panahon na yon, tayo po ay pa-easy-easy, pa-cellphone, o kaya ay yung bang hindi para bang happy-go-lucky ang ating buhay. Ngunit, pagsapit po ng ating pag-aasawa, lumilipas na yung ating pagka-binata at tayo'y naharap sa isang responsibilidad bilang may asawa. Hindi lamang yon, accountable na po tayo. Kung lalaki tayo, kailangan tayo'y maghanap buhay upang pakanin yung ating pamilya. Amen po ba? Gayon din ang isa pang, bagamat marami mga examples ito, yung isang example, kung tayo po ay graduate na ng college, tapos na yung ating pag-aaral. Ibig sabihin, kaya nga tayo nag-aaral para tayo ay graduate ng college at pagkatapos po tayo ay maghanap buhay. Ang ibig sabihin nun, lumipas na yung araw ng ating pag-aaral at pumapasok naman tayo sa bagong araw ng paghahanap buhay. Yan. Kaya ganyan po yung tinatawag na hating gabi. Ganun din po sa aming mga matatanda, tulad ko na yun dati, nung bata ako, masigla, malakas. Nung kami nagko-crusade noon, nila Pastor Joji, talagang walang humpayan kahit madaling araw umuwi ako ng madaling araw. Pero ngayon, hindi na pwede. Sapagkat ibig sabihin, lumipas na yung aking kabataan. At pumasok na ako sa panibagong araw
ng aking katandaan. Kaya nga, natapos na po yung aking pagtatrabaho dito doon sa tinatawag na State of California. At ngayon naman, retired na ako. Kaya, kaya yon ang ibig sabihin pagtanda, hinaharap natin yung ating tinatawag na tunay na kalagayan ng ating buhay. Yan po ang midnight. Ngunit, yung ating pong midnight o kaya hating gabi that we are concerned in this message, dito po sa mensaheng ito, ay yung pong tinatawag na oras na inire-refer po doon sa Matthew 25. Kaya ang ating pong tinatawag na talatang paksain dyan o yung tinatawag na ating mga yung pong teksto na gagamitin natin ay tungkol doon sa Matthew 25 starting with verse 1 up to verse 13. No? Kasi alam niyo po ang bagamat katulad ng binigay kong mga halimbawa na yung pong tinatawag na midnight o hating gabi ay napaka-importante sa buhay natin bilang mga sa ating pong physical na pamumuhay. Pero iba po ang hating gabi sa Diyos. But God midnight is the most solemn and serious of all. Ito po yung tinatawag nating seryoso, napaka-importante po sa Panginoon sa lahat ng ating gabi. Na maaaring it will strike anyone's life. Na ito po biglang pipitada na lang. Alam natin pag hating gabi, pipitada yan eh. Yung, kung tayo meron pong orasan, biglang tutunog yan. Yan po yung tinatawag na hating gabi that it marks the ends of opportunity to get right with God. Yan po yung midnight. When that midnight ticks. Sabi nga, kapag pumitada, yung hating gabi na yan, yan po ang katapusan ng oportunidad para kanino man na tayo po ay maging tama sa ating Panginoon. At ito pong tinatawag na midnight na ito ay hindi natin maliligtasan. It is inescapable and it will happen to anyone. Every person that are born into this world ay darating po sa tinatawag na midnight hour. Kaya, katulad po ng pagtibok ng ating puso, yan. Kaya kayo tumitibak yung ating puso. Hindi po yung sinasabi ko na tumibok ang puso nyo dun sa isang lalaki o sa isang babae. Pero tayo pong lahat tumitibok ang ating puso. Pag hindi na tumibok yan, ibig sabihin, tayo po'y tepok na. Kaya, yung pong pagtibok ng ating puso, at yung pong pagdaloy ng ating dugo, no? Doon sa ating mga arteries. Yan po ang pagpapakita ng ating oportunidad na darating ang araw kapag dumating yung ating tinatawag na midnight o hating gabi, ang ibig sabihin po nito ay tapos na ang ating buhay dito sa ibabaw ng mundo. It means that you will go out into eternity. Either, dalawang bagay. Either you will go with God and live with Him in heaven, or you will go for eternity, you will live for eternity doon sa tinatawag na hell o impyerno, where there is nothing of teeth every day. That is forever. Kaya yan po yung subject matter natin ngayon. Be ready before midnight. Kasi po, merong mga katotohanan, mga bagay, sabi nga, mga kadahilanan, o tinatawag na mga factors that cause the midnight hour to strike. Yung pong tinatawag na pagpitada ng hating gabi sa ating buhay. Ang tanong dyan anong dahilan kung bakit po yung tinatawag na midnight hour na yan will strike
in person's life, no? Bakit? Unang-una, it is the second coming of Christ. It is one event that will cause the midnight to strike in the lives of those who are still alive today. No, kayo po at ako, habang nabubuhay ngayon, pero darating po ang oras na that midnight will strike. May mga henerasyon ng mga Kristiyano na mananampalataya na mabubuhay when Jesus comes. And I hope it will be on our generation. Kaya, one moment, tayo po ay na dito sa mundo. The next moment, we will be in eternity. Yan po yung tinatawag na, pinipreach natin sa inyo, yun po yung tinatawag na rapture. In a twinkling of an eye. Doon sa isang kisap mata, mawawala ang mga tunay na mga believers dito sa ibabaw ng lupa. At malilipat doon sa kawalang hanggan, doon sa tinatawag na eternity. Pero ang masaklap po dito, hindi lahat mapupunta sa ganong kalagayan. Mayroon pong, it's sad to say, mayroon pong tinatawag na mga maiiwan. Yan po ay binabanggit dun sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 18. Na ang Panginoon ay maaaring dumating ngayong oras na ito, habang nagpipreach po ako. O kaya, He will come anytime. It could be after this noon, no? Pagkatapos mag-uwihan tayo, o kaya mamayang gabi, o kaya kinabukasan, o kaya sa isang linggo, sa isang buwan. We do not know. Hindi po natin alam kung kailan siya darating. At kailanman ang Panginoon hindi madidelay sa kanyang pagparito. Sapagkat itinakda niya yan eh. Inappoint niya yan eh. Itong sabi niya dito sa Matthew 24 verse 36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit na yun. Yung pong tinatawag na rapture. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang nakakalam nito. Ang pagdating ng anak tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Sapagkat tungkol ng panahon ni Noah, ang tao hindi nakahanda. Kaya, nung pinagtatawanan nila si Noah, bakit gumawa ng ganong kalaking barko? Doon po sa gitna ng kagubatan, doon pa siya gumawa. Dapat doon sa matabi ng dagat. Bakit doon? Hindi nila alam na sinasabi sa kanila ni Noah na babaha at ang tao na hindi makakapasok sa daong ay malilipot. Pero pinagtatawanan nila kasi nung sabi po doon sa Book of Genesis, nung mga panahon iyon, hindi po alam ng tao yung salitang ulan. Sapagkat hindi po umuulan. Yung tubig nang gagaling lamang doon sa ground sa pamamagitan ng hamog. Kaya they do not know anything about the rain. Kaya pinagtatawanan nila si Noah. At sinasabi nila, si Noah ay nasisiraan ng bait. Kaya kahit na yung mga kamag-anak ni Noah ay hindi naniniwala sa kanya. So according to the book of Genesis, Noah preached for 120 days, 120 years. 120 years. Alam niyo po ba yan? Diyan yung makikita talaga kung gaano ka-patience ang Panginoon sa atin. Kaya nga sabi sa Biblia, the forbearance of the Lord resulted to your salvation and my salvation. Pinagtiyagaan niya ang tao.
Dahil alam niyo po ba kung darating ngayon ang Panginoong Jesucristo, marami sa ating mga mahal sa buhay ang maiiwan sapagkat hindi nila alam ang daan ng kaligtasan. And many of them reject the salvation of our Lord Jesus Christ. But God has been patient to us upang tayo po ay gamitin niya para ipangaral ang kanyang salita doon sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, upang sila ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan, na katulad ng mayroon tayo. Kaya kung sasabihin natin, kailan kaya darating si Lord? Ang tagal-tagal nung pinipreach yan nila Pablo 2,000 years ago. Pero alalahanin po natin, ang sabi nga sa 1 Peter chapter 3, ang 1,000 taon sa atin ay parang isang araw lang sa ating Panginoon Diyos. Isang araw, tingnan po natin yung 1 Peter chapter 3, no? Yung Biblia nyo po, yan. Tingnan natin yung sa verse 8 ng 1 Peter chapter 3, verse 8. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal sa Panginoon, ang isang araw ay isang 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Tinutupad ang pangakong iyan alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalot loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo ay mapahamak. Kita niyo na? Ayaw niya na sino man ang mapahamak, sapagkat alam niya na ang isang tao na walang relasyon, tamang relasyon sa Diyos, ay magsasuffer ng tinatawag na puot ng Diyos pagdating ng araw. Hindi lamang yon. Siya ay pupunta doon sa tinatawag na lugar na impyerno, where there is gnashing of teeth. Yung tinatawag na wailing and gnashing of teeth. Na kung saan dinescribe ni Jesus Christ yan, a fire that cannot be consumed, at yung mga bulate na hindi mamatay-matay, worms that diet not. Yun, mismo dinescribe ni Jesus, sapagkat siya ang lumikha noon eh. Alam niya, kaya hindi niya nais na kahit sino mang kaluluwa dito sa ibabaw ng lupa ay mapahamak. Ganyan. Kanya mahal tayo ng Panginoon Diyos. Mahal niyang tao. Kaya, tingnan niyo sa Matthew 24, kaya ang itong tagubilin ni Mateo. Sabi niya, tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na din ninyo inaasahan. Kung ating inaakala ng pagdating ng Panginoon ay nadidelay, hindi totoo yun. Sapagkat lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa na mangyayari ay tinakda ng Panginoon. Kaya sabi niya nga doon sa Psalm 119, my words is settled in heaven. Lahat ng kanyang sinabi at salita, ito ay nakatakda sa tamang panahon. Kaya yan, isa yan sa mga dahilan, yung pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Na, bagamat there are so many multitude of events, no, occurring today that point to His Son return. Pero there is no way to tell them, no, na Jesus ay babalik sa mga oras na ito. Kaya marami po mga tinatawag natin mga date setters. Yung mga
yung mga na nagtakda ng araw na pagbabalik ng ating Panginoon, ngunit hindi po nangyari sapagkat sinabi ni Lord yan eh. You have no concern about my coming. Yan ang sinabi niya dun sa Acts chapter 1 verse 6, no? Kung bubuksan po natin yung gawa sa Tagalog yan eh. Acts sa wikang English, Acts chapter 1 verse 6. Kasi tinatanong siya ng kanyang mga apostol. Kaya na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag ba ninyong muli ang karya ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Kaya walang nakakalam. Although may mga tinatawag natin mga special events na nangyayari sa ating kapanahunan, katulad ng nung tinatawag natin na yung paglago ng tinatawag nating moral standard, the decay of the moral standard. Na sino nakapanood nung ceremony sa Olympic? Yung Olympic sa Paris. Napanood niyo ba 'yon? Hindi ba doon nakita niyo yung pinakita nila yung sa Lord's Supper? Ang nag-depict nung puro mga tinatawag na mga bakla. Yung isa nga doon nakalabas pa yung kanyang ari. Ganyan ang moral decay at pinakita doon yung kabayong tumatakbo na puti. It depicts the Antichrist following by the host of so many nations. Yan ang mga tinatawag natin mga signs, no, na mga special event na nangyayari sa ating kapanahunan. Hindi lang yan. Nakita natin ang bansang Israel, there are growing militant forces against the people of Israel. Halos lahat ng proxies, kapaligid. Nakapaligid sa bansang Israel, binobomba ang bansang Israel and they're fighting for their survival. Yan ay nagtuturo. Napakarami ng tinatawag na sa panahon natin, mga dangerous cults, mga deceiving millions of people. Hindi lamang dyan sa Pilipinas, sa Amerika, sa lahat ng dako ng daigdig. And there are a lot of fake pastors, fake prophets, fake apostles. Nakita niyo ba yung mga evangelist dito sa Amerika, mga tele-evangelist kamukha nila Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Joel Osteen. Ang mga teaching nito ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Nandiyan sila, Creflo Dollar, Benny Hinn, mga kilalang mga tao. Pero sila yung sinasabi ni Apostol Pablo, they are peddling the word of God for money. Marami silang pinapahirapang mga tao rito. Kaya marami sa kanila mga milyonaryo. Because they sell the word of God for their own personal benefit. Kaya yan. Kaya nakikita din natin yung mga siguro nanonood kayo sa yung mga YouTube, yung mga nangyayaring disaster in so many places. Yung mga lugar na dating hindi binabagyo at di binabaha, ngayon mabaha. Mga landslides. Yung China itself, halos mga napakaraming provinces sa China ang lumulubog. Dito sa Amerika, yung tinatawag na twister, maraming ginigibang mga syudad. Dito sa Amerika, sa European countries, ang Middle East, na hindi dating nagkakaroon ng yelo at umuulan ng ganong kagrabe, ay nangyayari ngayon. Ang sabi nila, climate change. No. It is
the wrath of God. Yan ang tinatawag na cataclysmic wrath of God. God is trying to warn people to be right with Him and to come to Him. Go home to the Lord. Yan ang nais niyang ipahiwatig sa atin. Kaya, there are wars and rumors of war. Nakita niyo yung Ukraine at Russia. Dati nagsimula ng 1 month. Sabi nila matatapos ng 3 months. Ngayon, more than 2 years na. Doon sa Middle East, nakita natin ang simula. And in many places, sa Europe, nagkakagulo ngayon. Sa United Kingdom, they said that they're losing their country dahil pinapasok yung mga illegal immigrants. Pagpasok ng mga tinatawag na refugees, na maraming mga Muslim, and they are trying to overtake that countries and many countries in Western Europe and Eastern Europe. Yan ang mga nangyayari yun. Kaya si Jesus, He may come anytime. And these are all the evidences. Mga ebidensya nito na babalik na ang ating Panginoon. At ito'y maaaring bumalik ang ating Panginoon before every signs had been completed. Bago mangyari itong mga bagay na ito. Sapagkat dinescribe sa Bible kung paano babalik si Jesus. Sabi nga doon sa Matthew 24, verse 44, na siya ay babalik na parang magnanakaw. He will break like a thief. Yung magnanakaw, hindi naman sasabihin sa'yo kung nanakawan ka ngayong gabi. He will come like a thief in the night. Kaya maraming masusurpresa. Ang sabi dun sa Luke 17 verse 24, ang kanyang pagdating ay like the sudden flash of lightning. Gaano ba kabilis yung lightning pag nakita nyo? At siya ay babalik na unannounced. Yung mga bagay nito ay magpapatunay na tayong mga believers, kailangan tayo ay maghanda lagi. We have to be ready always, not because sa nangyayari sa ating kapaligiran, but because we don't know when Jesus is coming back. Hindi ito sa nakikita nating mga nangyayari sa kapaligiran. Hindi yung mga bagay na nagugulimahanan tayo sa mga nangyayari sa buong mundo. Kung hindi tayo ay naghahanda sapagkat hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus. He will come. Sapagkat the one who said it is faithful and true. And He is the God that never lies. Hindi siya pwedeng magsinungaling. At ang alam natin, kapag siya ay bumalik at hindi tayo nakahanda, o kaya tayo ay mga tinatawag na mga Christians, although we are hypocrites, mapagkunwari, we will not be part of the rapture. It is sad to say that. No? Kaya nga, minsan nagpupunta ako dun sa mga miyembro dito sa church. Meron silang slogan nakalagay doon sa kanilang mga sa kanilang mga bintana o doon sa kanilang mga nakalagay doon, perhaps today. Word perhaps today. Para bang sinasabi na it is a praise, no? Na ang ibig sabihin, we must never forget, wag natin kakalimutan na si Jesus ay darating anytime. It may be today, it might be tomorrow, or it may be the next week. Or it may be far in the future. O kaya wala na tayo dito bago siya bumalik. But He will come. Kaya yun ang sabi niya sa Matthew 24, verse 44. Sabi niya, kaya nga maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. The Son of Man will come on the hour that you do not think that He will come. Doon nga sa 2 Peter
Sabi niya ni Pedro, "Wherefore, beloved, seeing that you look for such thing, be diligent, that you may be found of Him in peace, without spot and blameless." Yan po dapat ang ating goal sa ating buhay. Nakahanda tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon anytime. Sapagkat baka tayo masurpresa. Makot flat-footed tayo. Nakita natin yung mga iba natin isang araw, bigla tayong nagulat. Pumapunta kayo sa church ang linggo, wala na lahat yung mga kasama nyo. Nasaan sila napunta? Nasaan na sila Pastor Joji? Sila Sister Mercy? Nasaan na yung ating mga young people? Nagulat kayo, hindi nyo pala alam na kayo ay left behind. Why? Because you are not ready. Kaya, yan ang isang napakahalagang kadahilanan kung bakit the midnight can strike anytime in your life and my life. At yung yung pangalawang kadahilanan ay yung tinatawag na that midnight hour, pwede yung pumitada in the moment when death overtakes our body. Alam niyo po, lahat tayo ay mayroong tinatawag na passport. May ticket tayo. Departure ticket dito sa mundo. Meron tayong departure ticket, di lang natin alam kung kailan tayo naka-schedule. Pero lahat tayo meron departure ticket. Ang mga tao dito sa ibabaw ng lupa, doon sa airport, nakapila yan kung kailan sila magbo-board doon sa aeroplano. Hindi lang nila alam kung kailan. But nobody escaped. But if it is your time, surely you will depart. Wala. Kapag ang ating puso ay hindi na tumitibok, at yung ating mga blood vessels it does not flow, at yung ating hininga wala na sa ating katawan, then our chances to turn to God will be the end. Yung iba naghihintay pang mangyari sa kanila ang mga bagay na yun. But when your heart started to cease to beat, kapag huminto na ang pagtibok ng puso ng tao at hindi na tayo makahinga, it is too late for us to be right with God. Maring sasabihin nyo, Pastor, bata pa naman kami. Maaari yung kamatayan, malayo pa sa atin. At hindi pa namin iniisip yan tinatawag na eternity na sinasabi mo. At yung kamatayan na sinasabi mo. Punta kayo dun sa sementeryo. Tingnan nyo yung mga pansyon doon. Merong maliit, merong malaki-laki, at merong malalaki. Ibig sabihin doon, bata, matanda, nandun, namamatay. And that is reality. Kaya, alalahanin natin, the only time that belong to us, itong ngayon, now. Yan, nandiyan kayo, nakaupo kayo. Yan lang ang pag-aari niyong oras. But we have no promise of tomorrow. Wala tayong, ang bukas, walang pangako sa atin. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. The next minute, o kaya sa susunod na araw. Because tomorrow cannot promise to us. Sapagkat yung kinabukasan, it belongs to God. He controls everything. Alam niya lahat yan. Tomorrow belongs to God. Next month belongs to God. Years belong to God. The only time that we have is yours, now. Kaya tingnan niyo po yung dito sa 2 Corinthians chapter 6 at chapter 2. 2 Corinthians chapter 6. Ito po yung
admonish ni Apostol Pablo sa mga tao na huwag nilang ipagwalang bahala yung kanilang buhay. Nobody is sure about life. Ang life natin, napakaikli. Sabi nga ni James, sabi niya, ang buhay natin parang aso. Nandyan at biglang nawawala. Parang bula. Tingnan niyo itong 2 Corinthians chapter 6, starting with verse 1. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong binigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Kaya kapag napakinggan nyo ang invitation ng pagliligtas, now, because that is only your time. Tomorrow is not your time. Next week is not your time. Next month is not your time. Next year is not your time. It is that time belongs to God. Amen. Praise the Lord. Kaya nga yung tinatawag na kamatayan, that is the critical moment. Darating yan. Sabi nga sa book of Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die, and after that, what? Judgment. Itinakda sa bawat isang tao na mamatay, at pagkatapos diyan ay hahatulan. Bawat. No exception. Hindi sinasabi dito some. Hindi sinasabi dito many. Hindi sinasabi few. But sinasabi every. It is appointed unto man once to die, and after that, judgment. Kaya itong mensaheng ito, it's a reminder for you to act now. If you are not serious about your Christian life, you have to be serious now. Kaya, mga kapatid, hopefully, sa mga bagay na ito ay matatandaan natin. Ngayon, yung panghuli natin, yung ating teksto ngayong umagang ito, yung Matthew chapter 25 verse 1:13. Ito po ang destinasyon ng mga tao na inabot ng hating gabi. It is the destiny of those who stay out after midnight. Ngayon, ano ang magiging resulta sa mga taong they insist upon staying after midnight? Yung mga tinatawag natin mga reluctant, mga uncommitted, mga pasama-sama lang, mga nagpapanggap na Kristiyano pero hindi naman. They think they can fool God. Sabi nga sa Bible, we cannot mock God. Alam niya ang lahat ng buhay natin. Now, ngayon babasahin natin yung nandun sa Matthew chapter 25 verses 1 to 13. It is about the foolish and the wise virgin. O kaya yung matalino at yung foolish. Ano ba yung foolish sa Tagalog? Yung fool, yun. We will discover how our decisions affect our destiny. Dito sa Matthew 25. Ngayon, babasahin natin. Makinig po kayong mabuti. Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Dito matutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Kaya nga ito tawag dito ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Sa wikang English, the parable of the 10 virgins. Actually, ito po ay the parable of the 10 bridesmaids.
Sapagkat paglalarawan po dito, ito po ay isang kasalan sa mga Hudyo. Usually, ang kasalan sa mga Hudyo ay ginaganap pagsapit ng sundown kasi yon po ang panibagong araw sa kanila. No? Kaya paggabi, doon sila nagse-celebrate ng kasalan. Ang sabi rito, dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal. Yun ang foolish. Ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan. Ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis, bukod pa na nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dati ang lalaki ikakasal, kaya inaantok silang lahat at nakatulog. Sa madaling salita, nagkaroon ng delay o kaya naantala yung pagdating ng groom. Mayroong, hindi naman sinasabi sa Biblia, pero maaaring mayroong kadahilanan na nangyari yung kanyang pagkaantala o yung kanyang pagka-delay. Ngunit ng hatang gabi, may sumigaw. Yun. Ito po yung tinatawag na salita na ating binabanggit. Prepare before midnight. Hating gabi. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ng 10 dalaga at tinayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Yun na bakit tinawag ito mga fools? Hindi nila inaantala na baka ma-delay yung groom. Dahil kasi gabi itong ikakasal. Kasi yung kanilang alawang, kailangan yon para mailawan yung tinatawag na piyesta o yung tinatawag na pagdating at sasalubungin yung tinatawag na groom o yung lalaki ikakasal. Kaya, ang sabi sa kanila ng matatalino, baka kung bibigay namin sa inyo to, kami naman ang maubusan, kaya bumili kayo. Alam nyo, hating gabi na. Meron bang bukas na tindahan? Wala. O meron dyan, baka 7-Eleven. No? Pero wala pang 7-Eleven. Kaya maaaring wala pang bukas na tindahan. Kaya, they're fools. Mabuti pa pumunta ka na kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Naloko na. Ganyan ang mangyayari doon sa mga Kristiyano na nagpapanggap. Mga Kristiyano na hindi nagsasabing Kristiyano, ngunit hindi naman tunay na Kristiyano. Wala naman silang commitment doon sa kanilang pagiging Kristiyano. They do not conduct their life as a Christian. Hindi sila example na tunay na Kristiyano. Hindi naman sila nag-share ng kanilang pag-asa na dapat isinare nila yung kanilang hope doon sa mga taong hopeless. Kaya hindi nakahanda. Yan sila yung tinatawag na para bang sige-sige lang. O kaya they do not care. They do not care, although they call themselves Christian. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, kasama ng groom, at ipininid ang pinto. At pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Sabi nila, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinabi ko sa inyo,
Hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw niyang oras. Just imagine that. Alam nyo pala pa, isi-isi lang ang inyong buhay. You have no commitment as a Christian. Nagpapanggap tayo bilang Kristiyano, pero hindi naman pala tayo tunay na Kristiyano sapagkat hindi nakikita sa ating buhay ang pagiging tunay na Kristiyano. Kaya yung ilaw nyo, aandap-andap. Minsan nakikita maganda, minsan patay. Kaya hindi makita sa inyo yung tunay na buhay ng Kristiyano. Aandap-andap eh. Minsan tinusuklaban pa natin, tinatago natin. Maraming mga Kristiyano na mga tinatawag natin secret service, mga CIA. Ayaw nilang mabisto na sila ay tunay na mga Kristiyano sapagkat nakikipamahagi pa sila, nakikipag-compromise pa ang kanilang life dito sa ibabaw ng mundo. Kaya ang kanilang ilaw, aandap-andap, patay sindi. Para bang yung tinatawag na mga ilaw sa Christmas tree, patay sindi. Yan. Kaya dito, pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Kaya sabi nila, Panginoon, papasukin mo kami. Sabi ni Lord, hindi ko kayo kilala. Alam niyo, marami mga Kristiyanong ganyan. Hindi lamang mga followers o believers, pati mga ngaral, mga pastor. Babasahin ko sa inyo yung Matthew chapter 7 verse 21. The same words na sinabi ni Jesus. Doon sa mga 5 hangal na yon, the same words na sinabi niya dito sa mga tinatawag na mga ngaral. Kaya dito sa 21, Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo. Ito yung mga ngaral, mga teacher. Nagpapalayas pa ng demonyo at gumagawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. Kilala ni Lord ang ating buhay. Kilala niya kung sino ang nagpapanggap sa atin. Kilala niya kung sino ang hindi tunay na Kristiyano at tunay na Kristiyano. Kilala niya kung ano motibo natin at yung tama nating motibo at hindi natin tamang motibo sa ating buhay bilang mananampalataya. Kaya, yan ang mangyayari. Kaya yan, we have to come right before God before these things happen. Before the midnight strike, we have to be sure that we are right before God. Alam niyo ba doon nasabi sa book of Jeremiah, chapter 8, verse 20, Jeremiah 8:20, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Akala nila, ligtas sila. Dumaan ang tagaraw, tapos na rin ang anihan, ngunit kami ay di naliligtas. Wow. That is a great tragedy na napakaraming tao ngayon, those who profess to be Christian, and those people na binigyan ng opportunities na tanggapin si Jesus as their personal Savior and Lord. But they ignore it. They choose to reject. Kanilang nireject ang imbitasyon ng Panginoon para sa kanilang sa kaligtasan. And someday, the door will be shut before their
very eyes, and they will be shut out of heaven. Pag wala tayo sa langit, nasaan tayo? Sa impyerno. At napakaraming mga kalalakihan, kabataan, kababaihan na they are not right with God. And one day, they will find themselves that the door was shut, and the Lord will say to them, I do not know you, you workers of iniquity. Kaya, alalahanin po natin na kung hindi tama ang ating relasyon sa Panginoon, that we are not right with God, huwag po nating paabutin na yung tinatawag na midnight hour is to strike on us before it's too late. Make ourselves right with God. Because we cannot mock God, we cannot hide from Him. We are naked before Him. Walang bagay na maililihim tayo sa ating Panginoon Diyos. Meron tayong may tatago sa tao, pero sa Diyos, wala tayong maitatago sa Kanya. That's why we have to be what? We have to be right. Be sure to be right with God, to be watchful. Magbantay tayo sa ating mga sarili. Bantayan natin. Do what we can do while we are still alive and while we still have chance to do something good for the kingdom of God. Maging committed tayo sa ating Panginoon, sapagkat hindi nyo alam kung gaano kalaki ang glory na ipakikita sa atin ng Panginoon pagdating ng araw compared to the things that we are enjoying right now, o nag-enjoy man, o kaya tayo naghihirap sa panahon ito. These things cannot be compared to the things that God have in store for those whom He loved and those who love Him. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Kaya purihin ang Panginoon Diyos at tayo po ay nagpapasalamat sa umagang ito. At palakapakan po natin ang ating Panginoon at pasalamatan natin siya sa mensahe na ipinagkaloob niya sa atin ngayong araw na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Kaya for those who are not sure about your relationship with God, yung ating mga kapatid na nakikinig online, marami silang nakikinig dito. Si Luz Biminda, si Charis, si Reyna, si Espeso, si Queen Shara, at kayo mga nandyan ngayon sa church. If you think that you are not right with God, na yung ng inyong ilaw, alam nyo, kayo lang nakakalam yan, ay aandap-andap. Ibig sabihin, wala na naubusan na kayo ng langis. At nais niyong bumili ng langis sa ating Panginoong Yesus. It is time na iayos natin ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. At we have missed coming sa ating Panginoon, o kaya meron tayong mga kasalanan na itinatago natin sa ating sarili. Yan ay hintad sa Panginoon. And it is time to say, Lord, sorry for my sins. And from now on, I will commit myself, Lord, as a true Christian, because I do not want to be left behind. Pagdating I do not want that door to be shut down on my face and say to me that I do not know you, you workers of iniquity. Kaya tayong lahat ngayon, taas natin ang ating mga kamay. Lahat po tayo. Lahat tayo. Let us raise up our hand before the Lord. This is a serious thing for you and me. No? Sapagkat it means heaven and earth. Heaven and hell for you and me. Kaya this is the time na tayo po ay maging seryoso at maging committed
dun sa ating ginawang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. And let us pray. Panginoong Jesus, narinig po namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Hindi po namin ito may pagsasawalang bahala, sapagkat ito po ay nakatakda sa sinumang tao. Walang pinipili, because there is no exception to the rule. Kaya nga dakilang Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Ako lamang nakakabatid kung anong nangyayari sa buhay ko at kung sino ako bilang Kristiyano. Kaya sa umagang ito, Lord, ako'y hubad sa iyong harapan. I am naked before you. You know everything in me. Narinig ko, Panginoon, ang rebuke mo sa akin. Narinig ko ang mensahe mo para sa akin. Kaya I ask forgiveness for all the sins that I have done, at patawarin mo ko doon sa mga hidden sin or sin na hindi ko naipahayag. Kaya nga, Panginoon, tulungan mo po ako na maging tunay na Kristiyano, handang humarap sa iyo pagdating ng araw, upang ang aking buhay ay hindi katulad ng ilaw na andap-andap. Bagkus, bibigyan mo ako ng espiritu na magbibigay sa akin ng tunay na pagkakristyano, Panginoon. Committed one who is willing to share my hope to others and share my salvation to other people. Kaya nga, dakilang Ama, salamat po sa umagang ito as we give you back all the praises, the honor, and the glory. In Jesus' wonderful name we pray. And everybody say, Amen.